Sa panahon ngayon, madalas nababasa na lamang sa mga libro ang alaala ng People Power Revolution. Pero sa kabila nito, muling sinariwa ng mga estudyante at guro ang kahalagahan ng nasabing kaganapan bilang isang bahagi pa rin ng ating kasaysayan. Narito ang special na ulat ni Sam Ramirez. Alayaan kay tagal na nating mithi, napapayagang mabawi muli. Di man pinanganak noong panahon ng People Power Revolution, ay di ito naging hadlang para sa mga kabataan na pag-aralan ang makasaysayang pangyayaring ito at alamin kung saan nagmula ang demokrasyang tinatamasa natin ngayon. Sa pagkakalam ko po sa People Power Revolution po, yun po yung saan po nag-revolution po yung mga Pilipino po laban po kay Pangulong Ferdinand Marcos po. Kasi po ayaw po nila siya bilang Pangulo po sa bansa kasi po isa po siyang taksin po sa pamahalaan. Tatandaan ko po, tinuro sa amin ng teachers namin na ang People Power 1 ay laban ng Rosario at Basal laban sa mga kampi na militar. Diktador, walang democracy. Tatlo yung sangay ng pamahalaan. Legislative, judicial, tsaka executive. Well, dahil wala po yung dalawa, walang maghahain ng impeachment complaint laban sa president at walang magtatrial. Nakuha po nila ang kalayaan sa mapayapang paraan compared po dun sa mga iba pong mga revolution kung saan marami pong namamatay. And every time na sa news, may ibabalita po na bansa na nagpatalsik ng leader sa mapayapang pamamaraan. Parang, it originated in the Philippines. Tulad ng naging papel ng sektor ng edukasyon noon sa EDSA Revolution, mahalaga pa din ang kanilang ginagampanan ngayon sa pagtuturo ng kaalaman sa mga kabataan. Kaya't patuloy na nananalaytay ang diwa ng EDSA dahil sa mga magigiting na guro ng kasaysayan na nagpapasa ng kaalaman sa kanila. Ang pinapaalala ko lang sa mga kabataan ngayon, sana buhayin pa rin natin ang diwa ng EDSA. Ang EDSA nagpabago ng takbo ng buhay natin sa kasalukuyan. Kung walang EDSA, marahil nasaan kaya ang Pilipinas? Ano kaya ang pamahalaan meron tayo? Sino kaya ang namumuno? Papel ng education sector is iminulat nila ng mga kabataan sa kung ano nang dapat na ipaglaban. Marami ang sisipil ang mga karapatan dahil dulo to ng diktatorya na kumakalat sa ating bansa. So mula noon, parang unti-unting namumulat ako na yung mga pakikinig sa radyo, nagkaroon ako ng interest. Kaya parang naging batayan yun para mag-aral ako ng history at yun nga, hanggang sa naging history teacher ako. Di lamang isang alaala, kundi dapat din maging isang paalala sa atin na ang EDSA Revolution ay nagdulot ng kalayaan mula sa isang diktatorya at nagbigay sa atin ng demokrasya. Kaya dapat itong alagaan at pagyamanin upang di muling manakaw ng sinuman. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.